Hello, what's up guys? This is Pards TV guys. So for today's video nga ay tuturuan ko kayo kung paano malaman yung mga FPS monitor nyo guys. Kasi itong mga ginagamit natin pataas sa Android 14 at Android 15 ay hindi gumagana yung ating taco stats. So ito yung taco stats natin, tapos may i-download tayo na isa. So sundan nyo na lang to guys, mabilis lang naman tong video to. So ito guys, download natin tong FPS monitor. Type lang natin FPS monitor sa ating Play Store guys. Then hanapin nyo guys tong FPS monitor na GPU. Ito guys. So ayan, hanapin nyo yan sa Play Store. Then da-download din tayo ng Shizuku. So ayan guys. So download nyo rin to si Shizuku guys. Ilalagay ko na lang dyan yung link sa ating description guys. So, para direct na kayo makapag-download. Pagkatapos yun guys, punta tayo sa ating settings. Then guys, sa mga HyperOS. So, ito guys. Pero sa ibang Android, builders number yata. So, punta tayo sa ating My Device. Then, dito sa akin, OS version. Sa inyo, builder yung makikita nyo dyan guys. Patatap yun para malaman natin na okay na. Then, open na natin yung additional settings sa pinakababa. Hanapin nyo yung additional settings niyo sa Android niyo kung iba sa inyo. Ganun din nga. Press lang yung pupuntahan nyo. Additional settings. So, scroll lang natin. Hanapin natin yung developers option guys. So, ayun. Medyo binibilisan ko lang para mag-gets nyo agad guys. Then, puntahan nyo yung inyong wireless debugging. So, ayun guys. Wireless debugging. Then, a few moments later. So ayan guys, ulitin lang natin ulit. Pair device 570 474. So ayan, pwede na tayo makapag-start. Then naka-pair na tayo guys doon sa ating Shizuku guys. Then start lang natin itong ating Shizuku guys. Start. So, ayan guys. Wait lang natin. 3 seconds. Then, ayan guys. Mag-authorize lang tayo dito guys pag lumitaw yan. Authorize lang natin. Then, itong FPS monitor. Open lang natin yan. So, ayan. Then, click lang natin itong FPS monitor. Pag open natin guys. So, ayan. Wait lang natin guys. Loading siya. So, pwede natin ma-monitor lahat ng games natin. Kung ano yung FPS niya. Yung stats, ito sa baba, in stats, yung FPS, tsaka yung temperature niya, mamomonitor natin kung nag-overheat ba yung device natin, at kung makikita natin yung maximum at average FPS natin sa laro natin. Pag sinasagad natin yung mismong, syempre yung laro natin, ultra, syempre overheat talaga yun, pero dapat ma-maximize natin yun, kasi nga, baka masira yung battery natin katagalan. So, apektado rin kasi yung performance nun. So, ayun guys, paano tayo makakapag-add ng games? Then, ito nakita nyo guys, dito yung add games. Add games natin. Then, kunwari nga lang, Mobile Legends. Click natin itong Mobile Legends. Then, back tayo. Then, ito yung overlay sa baba guys, overlay sa pinakagilid. Tingnan nyo na itong overlay. Then, yan, pwede natin i-customize yan. Nasa inyo guys kung ano yung gusto nyo ilagay dyan. So, ayan guys, try natin i-play yung sa Mobile Legends. So, wait lang natin yung start service. So, ayan guys, may lilitaw na open game dito. So, open lang natin yung game. Open natin yung Mobile Legends. So, ayan guys. Makikita natin yung actual FPS niya dito sa taas. So, ayan guys, yung actual FPS ko. So, namo-monitor natin siya. So, kung gusto natin i-ultra, pwede natin i-ultra. Pero, kailangan tanggalin ko muna itong ating mismong battery saver pala. So, ayun guys, ultra. So, ayun guys, ultra. So, ayan, biglang nag-120, diba? Kita nyo naman. So, napakabilis lang, di ba? So, gawin natin super. Wag na 90 FPS yan. So, sa medium. So, ayan, 60 FPS. So, sakto naman, accurate, at hindi naman siya gaano
kabagal mag-detect. So mabilis na rin, okay na din, wala namang problema sa kanya. So okay na okay itong ating device na to. So eto, back na tayo guys. So dito sa ating FPS ulit, dun ulit. So babalik yan sa dating open game. So yun guys, may stats dito guys. So ayan, mapapansin nyo kanina yung ginawa natin. May graph na kagad dyan guys. So dito natin mamomonitor kung stable ba yung ating device sa bagong update na mga software update na nadating dito sa ating Android phone. So doon natin malalaman din kung nag-overheat din ba yung ating device. So nakita nyo naman yung maximum 120 FPS, so sumobra pa ng piso. Then average natin is 81 kasi nga nakaset yun kanina sa 90 Hz. So yung 36, so ito yung temperature nya, so makikita natin yung graph. Then ito rin yung temperature sa baba. So sobrang solid itong app na to, kaya i-download nyo na guys. So kung nakatulong tong video to, so huwag nyo kalimutan mag-subscribe guys dito sa ating channel. So ngayon lang kasi ako ulit guys nakapag upload ng bagong video kasi sobrang busy ko guys. So hanggang dito na lamang po yung ating video guys. Maraming salamat sa panonood and peace guys.